Mabango ang bahay mo nang walang langaw at lamok. Subukan mo talaga ito sa bahay ngayon. Tama, pagkatapos ng tip na to, magbabago ang iyong tahanan. At napakasimple lang ng tip. Una, kumuha ng orange at hatiin ito. Tapos, sa isang kalahati, gumawa ng butas sa gitna. Hindi kailangang malaki, mga ganito lang kalaki. Para malagyan natin ng kandila yung butas. Hindi buong kandila, isang maliit na piraso lang. Tingnan mo, sapat na to. Ilagay mo ang kandila sa gitna, ganito. Pagkatapos, kailangan natin ng cloves. Importante to, kasi mabango at nakakatakot ng insekto, lalo na lamok. Itusok mo ang cloves sa buong orange, ganito. Nakikita mo ba? Ganito ang itsura niya. Gawin din natin sa kabilang kalahati ayos. Susunod, kailangan natin ng mga tusok. Putulin natin ng 4 na magkakasing haba. Kapag tapos na yan, kukunin natin ang mga skewer at ilalagay sa isang kalahati. Ilalagay natin ang kandila at habang ginagawa to, panatilihing patayo hanggat maaari. Ngayon, kukunin natin ang kabilang kalahati at ilalagay sa ibabaw. Kaya importante na panatilihin silang patayo hanggat maaari. At ngayon, handa na ang ating tip. Kumuha lang ng posporo o lighter at sindihan ang kandila. Sa ganitong paraan, dadapo ang apoy sa mga cloves at lalo na sa orange. Tapos, may mahinang usok na lalabas. At ang usok na to ang sikreto dahil malakas ito laban sa mga lamok at langaw. At ang maganda, may kaaya-ayang amoy, kaya ang buong bahay ay mabango. Kaya bukod sa pagtataboy ng lamok, pabanguhan din nito ang paligid. Yun lang yon, dapat subukan ito ng lahat sa bahay. Siguradong magugustuhan ninyo ang resulta. Ibuhos lang ang langis sa kape. Matapos kong malaman to, di na ako gumastos. Gawin mo to, wala ka ng problema. Sa tip namin, lagay 250 ml tubig sa lalagyan. Tapos dagdag 2 kutsara ng ground coffee. Pwede rin coffee grounds kung gusto mo. Pareho lang ang kalalabasan. Pagtapos na, haluin ng mabuti. Susunod, kailangan ng salaming lalagyan. Ibuhos mo lahat ng halo sa loob. Guys, natuto ako nito sa tiyahin ko sa bukid. May problema siya na lahat tayo'y may ganito. Binigay niya itong tip, ayun, na wala problema ko. Pagkabuhos, lagyan ng konting mantika sa ibabaw. Pwede ring gamiting mantika kung gusto. Hindi kailangang bagong mantika. Bago lagyan ng langis, pabayaan muna ng 5 minuto. Tapos, kuha ng maliit na aluminum na takip. Yung sa bote ng olive oil, pwede rin. Ang mahalaga, ito'y aluminum. Gumawa ng butas sa gitna. Ginagawa ko to para makapaglagay ng tali. Gumagamit ako ng mitsa ng kandila, pero pwede ring tali o tela. Ito ang magiging mitsa natin. Pagkatapos, ilagay ang takip na may mitsa sa gitna ng lalagyan. Magmumukha itong kandila, sindihan mo lang at mawawala ang problema mo. Siguro nagtataka ka, anong problema to? Ang tinutukoy ko ay lamok at iba pang nakakairitang insekto. Alam nating lahat kung gaano kainis ang mga to, lalo na pag mainit. Sinasamantala nila to at lagi tayong kinakagat. Kung walang magandang panlaban, malaking problema yan. Pero may malakas akong panlaban na gawa sa mga bagay sa bahay. Siguradong mawawala ang lamok kung gagawin mo to. Epektibo to sa lahat ng lumilipad na insekto, pati ipis. Hindi nila kaya ang amoy ng nasusunog na kape. Dahil may langis, hindi agad mamamatay ang mitsa. Pwede mong ilagay sa mga sulok ng bahay na maraming insekto. Mabilis silang mawawala at makakapagpahinga ka ng payapa. Kaya subukan mo to sa bahay. Siguradong magugustuhan mo ang resulta. Yun lang yon. Sana na-enjoy mo. Ingat ka at kita tayo sa susunod na video. Maglagay ng dish soap sa toilet tank at magugulat ka sa resulta. Itinuro sa akin ng kaibigan sa luxury hotel ang tip na ito. Pananatilihin nitong mabango ang iyong banyo palagi. Para sa simpleng tip na to, kailangan natin ng dish soap. Iwanan ng sabon hanggang kalahati ng bote. Pwede mong gamitin ang anumang gusto mo. Pagkatapos, gagamit tayo ng suka. Gagamit tayo ng white alcohol vinegar.
huwag gumamit ng ibang uri. Magdagdag ng kalahating tasa ng suka. Panghuli, dagdagan ng fabric softener ang timpla. Pumili ka ng gusto mo, pero mas maganda kung concentrated. Makikita mo, hindi namin pinuno ang buong bote. Ganito dapat ito. Mag-iwan ng espasyo sa itaas. Isara ang bote at haluin para magkasama ang lahat. Gagawin itong mabango ang iyong banyo. Tiyak na magugulat ka sa resulta ng tip na ito. Pagkatapos haluin, baliktarin ang bote. Susunod, gumawa ng 2 butas sa itaas gamit ang mainit na bagay. Kapag tapos na ito, handa na ang ating tip. Ngayon, punta tayo sa banyo at ipapakita ko kung paano gamitin ito. Una, tanggalin ang takip ng tangke ng inidoro, kunin ang bote at dahil nasa itaas ang butas, baliktarin ito. Makikita mong dahan-dahang tumutulo ang likido, pero sa loob ng tangke, lalabas lang ito kapag nag-flush. Sa bawat flush, lilinisin nito ang inidoro, aalisin ang mikrobyo at bakteryang nagdudulot ng mabahong amoy. Ito ay makakaiwas lalo na sa matapang na amoy ng ihi. Ang fabric softener ang nagbibigay ng mabangong amoy, pinapanatiling presko ang iyong banyo. Isara ulit ang tangke ng inidoro at mag-flush para makita ang resulta. Tingnan kung paano umaagos ang tubig at ang bango ay talagang kahanga-hanga. Tiyak na ma-impress ang iyong mga bisita sa bango ng iyong banyo. Pwede mong gamitin ang fabric softener na gusto mo at lalabas ang amoy nito tuwing may magfa-flush. Kaya sulit itong subukan sa bahay. Ayun na yon. Sana nagustuhan mo. Ingat ka at kita tayo sa susunod na video. Maglagay ng asin sa inidoro bago matulog at kinabukasan ay magugulat ka sa resulta. Kung akala mo ang asin ay panlasa lang, nagkakamali ka. Mas marami itong gamit at iyon ang ipapakita ko sa video na ito. Bago ko sabihin kung bakit maglagay ng asin sa inidoro, ipapakita ko muna ang ibang kapakipakinabang na gamit nito sa araw-araw. Pagtanggal ng mantsa ng sarsa, para sa matigas na mantsa gaya ng sarsa, gumamit ng asin. Pagdidikit ng likido sa tela, agad maglagay ng maraming asin at hayaang sumipsip ito. Pagkatapos, tanggalin ang sobrang asin at labhan ng damit gaya ng dati. Madali lang matatanggal ang mantsa. Para sa sunog o may mantsa na kawali, pwede ring gumamit ng asin. Maglagay ng asin sa mantsa, tapos magdagdag ng kaunting sabon. Pagkatapos, kuskusin gamit ang esponha. Ang asin ay matapang, at bukod sa pagtanggal ng sunog, magbibigay rin ito ng kintab sa iyong mga kawali. Pag-aalis ng masamang amoy sa mga lalagyan, ang mga thermos at plastic na lalagyan ay madalas sumingaw ng amoy sa tagal. Para malutas ito, gumamit lang ng asin. Maglagay ng 1 kutsara ng asin sa loob, isara, at iwanan ng 15 minuto. Pagkatapos, alisin ang labis at hugasan ng maraming tubig. Ito ay mag-aalis ng masamang amoy. Para dito, maglagay ng kutsaritang asin sa basong maligamgam na tubig. Haluin at gargalin ito ng ilang beses. Bukod sa pagginhawa ng lalamunan, nakakatulong din sa mga sugat sa bibig at masamang amoy. Para iwasan ang amoy sa tubo at dumi, magbuhos ng mainit na tubig na may asin sa mga lababo. Ang asin ay lilinis ng grasa, habang ang mainit na tubig ay tutunaw ng dumi para madaling matanggal. Panlaban sa langgam at ipis, magkalat ng asin sa mga sulok ng bahay, sa tabi ng pinto o sa mga lababo. Ito'y maglalayo ng langgam at ipis sa iyong tahanan. Ngayong alam mo na ang iba pang gamit ng asin, ipakikita ko bakit dapat kang maglagay nito sa inidoro. Ang inidoro ang pinakamadumi at kontaminadong lugar sa bahay. Libu-libong mikrobyo at bakterya ang nandoon na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Maglagay lang ng 1 dakot ng asin sa inidoro at iwanan ito magdamag ng hindi nag-flush. Mapapanatili nitong malinis, walang amoy at walang mikrobyo ang iyong inidoro. Maiiwasan din nito ang mga dilaw na mantsa sa paligid ng inidoro. Kaya sulit itong subukan sa inyong tahanan. Iyon lang, sana ay nagustuhan mo ito. Sabihin mo sa akin ang paborito mong asin trick at alin ang bago sa'yo. Ingat ka at sa susunod na video na lang ulit. Ang iyong mga lumang kawali ay kikilap-kilap ng higit pa sa salamin kahit alisin ang sunog na mantika.
Tama yan mga kaibigan. Para simulan ang trick ngayon, maglalagay tayo ng kaunting kape sa isang lalagyan. Magdadagdag tayo ng 2 kutsara, pero hindi kailangang bagong kape ito. Alam mo yung kapeng kalalaga mo lang? Huwag mong itatapon yan. Magandang paraan ito para magamit muli. Bukod sa giling na kape, nagdagdag ako ng kalahating kutsara ng asin. Ang asin ay mahusay na natural na panlinis na tumutulong alisin ang dumi at mantika. At kasama ang kape, pinapalakas nito ang paglilinis. At syempre, 2 kutsara ng sabon. Pwedeng anumang sabon na meron ka sa bahay. Ang sabon ay tutulong matunaw ang mantika at mas madaling kumalat ang halo sa kawali. At panghuli, 1 kutsara ng tubig. Mahalaga ang tubig para magkaroon ng tamang lapot ang ating halo. Kapag naidagdag na lahat, haluin hanggang maging pantay-pantay na pasti. Ang pasti na ito ang magiging mahiwagang solusyon natin sa paglilinis ng kawali. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kabisa ang halong ito. Tingnan mo ang kawaling ito, sobrang dumi. Kawaling ginamit sa pagluluto at may matigas na mantika. Kunin natin ang halo at lagyan ng kaunti ang kawali. Ikalat mo ng mabuti. Kumuha ng espongha at kuskusin ito. Hindi kailangang magpuwersa, gumamit ng mahinang paikot na galaw. Makikita mong unti-unting mawawala ang dumi at kikikinang ang kawali. Ito ay napakamatipid. Sabihin mo, saang lungsod ka nanonood? Gusto kong malaman kung hanggang saan umabot ang mga video ko. Nakakasaya malaman na maraming tao ang sumusunod sa aking payo. Tingnan nyo ito, lahat. Tingnan nyo ang resulta. Ang kawali ay kuminang na parang bago. Gusto ko to kasi kadalasan itatapon lang ang gilingang kape. Imbes na itapon, magagamit mo sa mga coffee maker na pinapakuluan. Gamitin mo ito. Pagkatapos mong gumawa ng kape, hugasan ang kawali at kikilangin ito ng kusa. Mag-iwan ng rating mula 0 hanggang 10. Napakahalagang ang iyong rating. Kailangan kong malaman ang tingin mo sa video namin ngayon. Ang opinyon mo ay tumutulong sa aking bumuti at mag-alok ng mas kapaki-pakinabang na content. At iyon ang video natin ngayon. Sana'y nagustuhan mo. Laging kasiyahan ang magbigay ng mga tip para gumaan ang iyong pang-araw-araw na buhay. Iyan ang video namin ngayong araw. Talagang sana'y nasiyahan kayo rito. Pagpalain kayo ng Diyos at kita tayo sa susunod na video.